Magandang araw sa ating lahat. So ang iuulat namin ay patungkol sa utilitarianism. So bago ko simulan ang utilitarianism, ang pag-uulat ay tayo, alam naman natin or alam ko naman na nag-aaral tayo dahil gusto natin na makapagtapos ng pag-aral. Nag-aaral tayo dahil gusto natin balang araw ah, masuklihan natin yung mga paghihirap ng mga magulang natin. At nag-aaral tayo dahil gusto natin balang araw makuha natin yung mga pangangailangan at gusto natin. In short, nag-aaral tayo ngayon dahil gusto natin mag-gain or makuha yung pleasure or yung happiness. At yun ang utilitarianism. So kapag sinabi nating utilitarianism, tumutukoy ito sa pleasure or happiness na dapat makuha or madama ng isang tao. Dumako na tayo sa ethical judgment. Ethical philosophy differs from the science because it is normative or prescriptive rather than descriptive. So sinasabi dito na magkaiba ang ethical philosophy pagdating sa science. So ang ethical philosophy kasi ito ay tumutukoy sa more on sa opinion or sa pananaw ng isang tao about sa isang bagay. While yung science, tumutukoy ito sa mga na-observe or nakikita natin dito sa ating kapaligiran, living things man or non-living things. So lahat ng ito ay pumapasok sa science. In other words, ethics tell us how we ought to act or what we should do, while the science are more likely to observe how things are in nature of science. So yun nga gaya ng sinabi ko, ethics, tumutukoy ito sa mga action or sa mga kilos na ginagawa natin at sa mga opinion or pananaw natin. While yung science nga, tumutukoy siya sa mga living things or non-living things or lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ating paligid. Utilitarianism says that the result of other consequences of an act is the real measure of whether it is good or bad. So sinasabi dito, utilitarianism, ito nga yung resulta ng mga galaw, mga kilos na ginawa natin. So for example, sinasabi dito na piliin mo yung mga tao o yung sitwasyon na mas marami ang makakaranas ng kasiyahan kaysa sa kaunti lamang. Theories like this one that emphasize the results consequences are called teleological or consequentialist. So ayun nga ganang sinabi ko, lahat ng mga results, mga product ng mga ginagawa nating action ay may consequence or may mga resulta or may mga product. May mga product o resulta nga ito na minsan maganda at minsan ay mali. Bentham's formulation of utilitarianism: man is under two great masters, pain and pleasure. So sinasabi dito na dalawa lang ang maaaring maramdaman or makuha ng isang tao, either pain or pleasure, or yung sakit o kasiyahan. Yun lang daw yung maaaring maramdaman ng isang tao. So nasa sayo na lamang kung paano mo a-attain, makukuha yung pleasure, kung maganda yung gagawin mo. So kung hindi naman maayos or maganda yung mga kilos or galaw mo, yung ma-attain mo or makukuha mo ay pain. Great good that we should seek is happiness. Hedonistic perspective. So ayun, mas maganda na yung nakukuha mo is syempre 'di ba masaya or yung pleasure. So lahat ng mga ginagawa mo ay sasang-ayon sa iyo kung lahat ng mga kilos mo ay inaayos mo na nang sa ganoon kapag nasa dulo ka na, nasa huli ka na, at least pleasure or yung kasiyahan yung mararamdaman mo. Those actions whose results increase happiness or diminish pain or good. So lahat ng mga action na ginagawa natin may resulta yan, either pain or yung mararamdaman mo nga or yung pleasure. So nasa sayo kung paano mo pipiliin kung saan ka
magiging masaya, kung saan ka magiging alam mo na makukuha mo yung pleasure or yung pain. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Jerry Adrian C. Palma, ang susunod na tagapagbulat. Dumako naman tayo dito sa Jeremy Bethem's Hedonistic Calculus. In determining the quantity of happiness that might be produced by an action, we evaluate the possible consequences by applying several values. Dito naman, dapat sigurado ka sa galaw mo kung paano mo igagalaw yung saya na nararamdaman mo sa puso mo. Parang nararamdaman mo sa loob mo na kung paano mo siya i-provide na igagalaw yung sayang nararamdaman mo. Pero dapat iniisip mo kasi minsan may posibilidad na may mga consequence itong masama. Like na yun, masama na hindi nila nagugustuhan ng kapwa mo. Intensity dito kung gaano kabigat yung impact mo. Kung gaano kalakas yung impact mo, or good or bad. Dito sa duration, kung gaano katagal yung move mo, kung gaano katagal yung galaw mo, yun. Dito sa certainty or uncertainty is dito naman yung sigurado ba o hindi. Sigurado ka pa sa ginagalaw mo, sigurado ka sa mga nararamdaman mo, parang maraming kasiguraduhan. Dito sa proficiency or remoteness is di ko po na gaano nag-gets, pero tong one nag-gets ko po tong extent. Yung extent po is yun yung kung gaano ka kasikat, kung gaano ka kilala sa mga ginagalaw mo, kung gaano kasikat. Basta dito lang sa Jeremy Bethem's Hedonistic Calculus, kung pag-isipan mo mabuti yung mga iyaak mo, kasi may mga bagay na hindi magaganda yung may isip, kasi yung sayang na ilabas mo is wrong move. Parang hindi qualified sa kanila. Dapat mga ginagalaw mo is dapat pinag-iisipan mo mabuti para walang consequence na mangyari. Okay, dumako naman tayo dito sa 4 theses of utilitarianism. Consequentialism, the rightness of action is determined slowly by their consequences. Parang dito sinasabi na kung ano yung resulta ng yung galaw, kung ano yung magiging resulta ng naging galaw mo, yung magiging act mo. Dito sa hedonism, utility is the degree to which an act produces pleasure. Hedonism is the thesis of the pleasure or happiness is the good that we seek and that we should seek. Dito sinasabi na kung ano yung kasiyahan mo, kung paano mo siya i-provide, paano mo siya ilalabas sa isipan mo, yung igagalaw mo siya, kung gaano yung kagalakan na nararamdaman mo. Dito sa maximalism, a right action produce the greatest good consequences and the last bad. Parang gising ka sa realidad. Pananaw mo sa buhay, yung nararamdaman mo lahat ng problema ng mundo, yung ganun, yung parang bukas ka sa realidad, inaalam mo lahat ng problema ng Pilipinas, ganun, problema mo lahat. Dito naman sa universalism, the consequences to be considered are those of everyone affected and everyone equally. Dito naman is kung ano yung level mo sa buhay is pantay-pantay lang tayo. Galangin mo pa rin yung mga mahihirap kung mayaman ka na. Parang pagkapantay-pantay dito mo siya titignan yung realidad na sinasabi dito sa
maximalism, parang pinapantay mo lang sila. Dapat sa realidad natin ngayon, magkaroon ng pagkapantay-mantay kahit sa mga hindi nakapag-aral, tapos mga mayayaman at hindi nakapag-aral. Ayun lang po, maraming salamat po. Sana may nintindihan kayo. So, dito naman po tayo sa two formulas of utilitarianism. So, first, principle of utility. The best action is that which produce the greatest happiness and or reduce the pain. So, dito naman, kung paano mo mas mapapalaganap ang kasiyahan ng isang tao kaysa sa lungkot or pagdurusa na kanilang nararamdaman or nararamdaman ng mga tao. So, parang ganun po siya. And next po is greatest happiness. We thought to that which produce the greatest happiness and least pain for the greatest number of people. Dito naman po pinapakita yung paglaganap ng kasiyahan sa mga tao, or paano nga ba magdulot ng kasiyahan sa tao. For example, yung pagtulong natin sa kapwa o sa mga nangangailangan. Sa simpleng pagtulong pa lang natin sa kapwa ay dito po nagbibigay na po tayo sa kanila ng kaligayahan. Dito na nila ma-feel na masaya sila dahil tinulungan natin sila or may naitulong tayo kahit konting bagay para sa kanila. So yun po yung two formulas of utilitarianism. So dito naman po tayo sa two types of utilitarianism. So first is act. An action is right if and only if it produces the greatest balance of pleasure over pain for the greatest number, by Jeremy Bentham. So sabi ni Jeremy Bentham dito so ang sinasabi ni Jeremy Bentham dito ay kailangan natin pag-isipan ng mabuti ang ating gagawin kung magiging maganda ba or masaya tayo sa ating desisyon, kung makakapagpasaya ba sa iba yung mga desisyon na ginawa natin or hindi. So, next is rule. An action is right if and only if it conforms to a set of rules, the general acceptance of which would produce the greatest balance of pleasure over pain for greatest numbers, by Johann Stuart Mill. Sabi ko nga po kanina ang act of utilitarianism ay dito sinasabi na mahalaga na pag-isipan muna natin bago natin gawin kung maayos ba or maganda ba yung kalalabasan ng ating desisyon. At yun, so dito na po natatapos ang aming talakayan. So sana may mga naintindihan kayo sa aming tinalakay sa araw na ito. Yun lamang po, maraming salamat.